Ang Bureau of Immigration iginiit na hindi na hawak ng bansa kung ang mga napadedeport na dayuhan ay magtutungo sa iba pang bansa. Samantala, mahigpit ding nakabantay ang ahensya ngayon sa mga guerrilla operations ng POGO. May balitang pambansa si Patricia Lopez ng IBC. Pag deportee yan, the main goal is to deport them from the Philippines and ban them from re-entering. Wherever they go, it's not the responsibility or the problem of the Philippine government anymore because... Yan ang binigyan diin ngayon ng Bureau of Immigration matapos ang rekomendasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na hindi dapat makakuha ng connecting flights ang mga dayuhang naaresto at na-deport na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kasi sa PAOC, marami raw kasi sa mga foreign nationals ang nakakalusot sa batas dahil sa pagtakas sa pamamagitan ng connecting flights. Paliwanag ng BI, hindi na rin kasi hawak ng Pilipinas ang pagbili sa outbound ticket ng deportees dahil ang kumukuha nito para sa kanila ay ang mismong bansa kung taga saan ang dayuhan. Binabantayan din naman ngayon ng ahensya ang mga guerrilla type o maliliit at watak-watak na operasyon ng mga illegal na POGO sa Pilipinas. Sa nakalap ng datos ng BI, nagtatago na sa condominiums, gated subdivisions, hotels at maging sa resorts sa Metro Manila at sa iba't ibang probinsya ang mga POGO. If your establishment, your house, your building, your resort is being used by illegal online gaming companies, that na alam mo, then you have a liability under the Philippine Immigration Act. Yan po ay tinuturing na harboring illegal aliens. 10 years in prison po yung harboring illegal aliens. Sa ngayon, nasa mahigit 200 naman na raw ang napapadeport ng BI na foreign nationals na sangkot sa POGO sa bansa, habang 11,000 pa ang kasalukuyan kailangan nilang mahuli para mapaalis sa Pilipinas. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa.